Kaya mas mainam talaga na ang tinatanim natin sa mga tao na nasa paligid natin ay kabutihan. Dahil darating talaga yung panahon na lahat yun ay magbubunga. Tayo din yung aani. Yo mamen, magandang araw sa inyo. Kamusta kayo? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Medyo matagal na naman tayong hindi nakapag-upload dahil nung nakaraan nga, nung galing tayo sa Dinggalan ay nagkaroon tayo ng trangkaso. Talagang medyo malalang virus yung kumapit sa atin, kaya medyo natagalan talaga ang paggaling ko. Pero huwag kayong mag-alala dahil ngayong araw ay balik na ulit tayo sa biyahe natin. Ngayon nga pala ay wala pa talaga tayong destinasyon. Bale, gagawin ulit natin yung dati na kung saan tayo aabutan ng gabi. Basta safe yung lugar ay doon na tayo matutulog. Pagkatapos ay explore natin yung mga bayan na madadaanan natin. Kaya samahan nyo si Yo Mamen sa gagawin natin ngayon. Yeah, have to know, if you wanna be mine, 'cause this is so frustrating. Tell me now, don't keep me waiting. Hey, sobrang talim ng mga likuan dito sa bayan ng Pantabangan. Kaya pag madadaan kayo dito ay dapat ay medyo magdahan-dahan kayo at delikado. Dahil bangin yung babagsakan nyo oras na magkamali kayo. Kaya mainam na pagka hindi nyo kabisado yung lugar, di baling mabagal lang kayo para kahit papano ay makapreno kayo kung sakaling magkaroon ng aberya, hindi kayo mabibigla. Lalo at pagka dayo kayo sa isang lugar ay talagang magdahan-dahan na lang rin kayo dahil syempre may mga kapamilya tayo na naghihintay sa atin. Sarap! Nakalanghap na ulit ako ng sariwang hangin. Walang bahid ng utot. Woo! Ang sarap talaga sa mga ganitong lugar. Yung mapuno at puro kabundukan yung makikita mo, talagang marerelax ka. Tapos yung isip mo ay makakampante at hindi mo rin mararamdaman na malayo na pala yung binabiyahe mo dahil nga nalilibang ka sa ganda ng mga tanawin dito sa dinadaanan natin ngayon. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere we go is where I long to roam. Night or day, I'm taking you all the way, 'cause my heart screams, let me carry you. Stop over muna tayo. May nakita ako na tulay dito, tapos may magandang ilog, kaya silipin muna natin para masilayan nyo rin yung mga magagandang spot dito sa dinadaanan natin. Parang ang sarap pumesto dito no? Kaso ay may trauma pa talaga ako sa ilog. Alam niyo naman yung nangyari sa atin nung nakaraan sa bayan ng Dinggalan, di ba? Nung inabutan tayo ng malakas na ragasan ng tubig.
Huwag kayong mag-alala at bungad pa lang naman tong pinuntahan natin. Hindi pa ito yung talagang destinasyon natin. Sumilip lang muna tayo para kahit paano ay maramdaman na natin yung presensya ng kalikasan. Daming mabibilis na mga sasakyan na dumadaan dito kasi yung part na yan ay pababa. Kaya yung mga motor at sasakyan ay medyo mabibilis yung pagdating nila dito sa part ng tulay. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Waiting around to go out with somebody. Anyone but me. You act like you want me, then suddenly drop me. For anyone but me. For anyone but me. Oh. Anyone but me. For anyone but me. Stop over muna tayo dito at nagutom si Mamen sa biyahe natin dahil halos 5 oras din tayong nasa kalsada. Iba na rin yung nararamdaman ko, medyo nahihilo na ako. Maghahin muna kayo. So, ayan. Tinatanong ng mga bata kung ano daw ba yung pangalan natin sa YouTube at sa Facebook. Ayan, ito si Yo Mamen. Ayan. Si Nanay Angeline. Ang nanay natin dito sa Alfonso Castañeda. May kape rin pala kayong titinda, no ate? Opo. Pero titikman mo na yung pares nila ate na tinitinda dito. Oh, iba yung aroma. Naks, aroma pa, no? Amoy arnis. Oo. Sarap ng lasa ate. Mapaparami talaga tayo ng kain na to. Siguro maghanap na lang muna tayo ng matutulugan natin kahit nasa gilid-gilid lang para kapagpahinga lang tayo. Baby, bye. It's for the best, and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. Sumasayad si Storm. Sobrang tataas kasi ng mga lupa dito sa dinadaanan natin ngayon dahil umuulan nga. Parang yung part na gitna ay tumaas. Pero kinakaya naman at okay lang naman kung magasgas yung bumper natin dahil natural yan pagka nag-adventure talaga kayo ay hindi maiwasan yung mga ganyang bagay. Ginhawa. Ang sarap sa pakiramdam. At dito tayo pupwesto. Sa tingin ko ay pwede naman tayo maglatag ng ating tutulugan dito dahil medyo mataas naman to sa ilog yung pwesto natin. Kaya hindi tayo matatakot na baka abutin na naman tayo ng rumaragasang tubig. Pero bago natin gawin yan ay bisitahin muna natin at magpaalam tayo dito sa kaibigan natin na si Kuya Frankie. Hinahanap kita, akala ko ikaw yung naka-blue. Ay, si Kuya Frankie yung kaibigan natin dito. Paano ba ako makapunta dyan? Dito? Ayan, sarap talaga pag may ganitong farm ka eh. Pagka ikaw ay nakapagtanim na ng husto, ay mag-harvest ka na lang kapag kapapanahunan na. Tapos pwede mong ibenta at panggamit na rin sa bahay nyo. Lapitan natin si Kuya Frankie, medyo istorbohin natin sa kanyang ginagawa. Ayan, Kuya Frankie, makiki-overnight lang ulit ako. Ilang, Ayun, naiya pa rin si Kuya Frankie. Maram ka naman. Ayan, ang kapamilya rin natin dito sa Alfonso Castañeda. Set up na tayo ng ating tutulugan para hanggat hindi pa umuulan ay makapag-ready na tayo. Though the world may seem so
it's coming in, the distant chill, with the memories of winters past, of the ones I wish would have lasted. Oh, the light like snow tells secrets of long ago, of carols sung, of gifts we know. Oh, the light like snow whispers softly on the wind as memories come flowing in. Medyo nagkaroon ng mga mancha sa loob itong RTT natin. Parang nagkaroon siya ng amag-amag. Hindi ko alam kung ano yung pwede nating ipang-alis dito. Dahil nga nung nakaraan, nung nabutan tayo ng malakas na ulan, ay nabasa yung loob nitong RTT natin. Kaya kung may ma-advise kayo o alam kung paano matanggal itong parang mancha dito sa loob ng ating RTT, ay comment nyo na lang sa YouTube natin. Malaking tulong yan para medyo luminis itong loob ng hihigaan natin. Like snow tells secrets of long ago, of carols sung, of gifts we've known. Oh, the light like snow whispers softly on the wind as memories come flowing in. Shoutout nga pala kay General sa nagturo sa atin magtali. Dahil alam niyo naman si Mamen ay hindi pa talaga maalam sa mga ganitong mga pagsisetup. Buti na nga lang ay meron tayong mga kuya na nag-guide sa atin. Si Kuya Boypi at General ang nag-guide sa atin pagdating sa mga pagsisetup ng ganito, kung ano ba yung tama. Alam mo ba, nung unang ginagawa natin to, hindi ko alam na ito pala ay inuusad na ganon para sa kanya i-adjust yung pinaka haba o yung paghigpit nitong tali. At ngayon ay alam na natin. Hindi na tayo magkakamali dahil yung nakaraan ay may posibilidad na tangayin ng hangin yung ginagawa natin. Kaya dapat talaga ay alamin mo yung mga bagay na ganito para safe din tayo sa ginagawa natin na pagka-camping. Dahil hindi lang talaga basta-basta yung mga pagtatali na ganito, kailangan ay mahigpit para masigurado natin na hindi tatangayin ng hangin. Daming ilaw. Napaka-awesome eh. Itong ilaw nga pala na to ay Swante yung tatak niya. Nakita ko to na ginagamit ni pobreng manlalakbay, kaya bumili na rin tayo dahil matagal daw tong malobat. Syempre pagka-campers ka talaga, mas kailangan natin na mas matagal talaga yung buhay nung ilaw na gagamitin natin. Kabit na natin yung ilaw natin. Pero bago natin maikabit to ay kailangan natin ng magnet. And itong magnet nga pala ay binigay sa atin ng ating kuya na si Boy First Time. And maraming salamat kuya. At nung nakaraan niya nga pala binigay ito nung nag-camping kaming dalawa sa DRT. Nag-date kaming dalawa tapos banding lang. Nung time kasi na yon ay hindi lang rin ako nag-vlog kasi gusto ko lang din na enjoyin yung oras na masulit ko yung ganda ng kalikasan. Minsan okay din talaga na bigay mo ng oras yung sarili mo, yung walang camera, yung magka-camping ka lang at enjoyin mo. Yan. Pak! Awesome na no? Kasi pagka nilagay natin dito sa may parting gilid ay baka masira yung ilaw natin dahil yung itong Swante ay merong bukas dito na parang tinakpan lang ng goma. Hindi ako sure kung pinapasok ba yun ng tubig o hindi, pero para sigurado tayo at nang hindi na rin tayo masiraan ng gamit ay dito na lang natin sa loob ilalagay yung mga ilaw natin na ganito. Kain na tayo. Sa wakas ay ma-enjoy na natin yung katahimikan nitong spot natin. Tapos kanina ay bumili na nga pala ako sa nadaanan natin ng inihaw na liempo, tapos kanin.
para hindi na rin tayo magluto dahil syempre ay pagod na tayo sa biyahe. Dahil mula Malolos hanggang dito ay halos 6 na oras din. Kaya talagang medyo mapapagod at manghihina yung katawan nyo. Kaya bumili na lang rin ako ng kakainin natin. Oh, yung mga may hilig sa liempo dyan. Napakalasa at ang lambot. Yung mga ganitong ulam yung malakas sa kanin. Kasi isang subo mo lang ng ulam, yung sobrang lasa na talaga. Masarap ng pagkain, tapos nasa ganitong lugar ka pa, nature. Iba talaga yung pakiramdam. Sobrang sarap. Terno ng inihaw na liempo, tapos katahimikan sa paligid. Ito yung buhay. Ito yung isa sa pinakamasarap kapag nagka-camping ka. Yeah. Ang sarap. Makakahiga na tayo at makakapagpahinga. At na-enjoy ko na rin yung pagtambay natin sa labas. Habang kumakain ako, sinulit ko lang rin talaga para ma-relax tayo ng husto. Dahil kanina ay medyo napagod talaga ako. Pero darating yung time ay ma-practice na ulit tayo. Hindi na tayo ulit ganito na masyadong napapagod sa biyahe. Konting practice pa ulit. Mga ilang biyahe pa na malayo ay magiging okay na rin tayo. Ito yung kumot natin. Humingi ako ng kumot sa airmat ko. Ang binigay ba naman sa akin ay Hello Kitty. Ay, hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero ay yung kumot nating dala sa ating adventure ngayon, si Hello Kitty. Kasi nga yung mga anak ko ay puro sila babae. Kaya kadalasan yung binibili ng mama ko ay puro pambabae din. Kaya wala tayong no choice. Hello Kitty tayo ngayon. Malay natin sa susunod ay ang kumot na dadali natin ay Barbie o Tweety Bird. Sa pagkakaalam ko ay meron din kami nun. Pero okay lang naman. Ang mahalaga ay may dala tayong kumot. Pero sa ngayon ginawa ko muna siyang pangsapin dito dahil sakto pa lang naman yung lamig dito sa spot natin. Sa tingin ko ay mamayang madaling araw yung lamig ng husto dito. Kaya mapapahimbing tayo ng husto. Tapos pakita ko sa inyo yung ilaw natin dito. Awesome na awesome, di ba? Yan din yung gamit natin sa baba kanina. Ang maganda kasi dito sa Swante ay may flashlight na rin siya. Pa-check ko sa inyo. Ayan, di ba? Tapos ilaw. Ayan, yung kulay pula niya na ilaw. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng pula na ilaw na yan. Pero kung alam nyo ay i-comment nyo na lang para kahit pa paano may idea ako. Kasi meron dito tsak may pinagagamitan nung pulang ilaw na yon. Kaya nilagay siya dyan. Tapos pang camping pa. Hindi ko alam kung para ba sa mga masasamang tao yung pulang ilaw na yun. Para matakot silang pumasok sa loob ng tent natin. Ang sarap sa pakiramdam nung naidiretso ko yung likod ko. Makapagpahinga na tayo ng ayos. Ganito talaga pag medyo nasa 30s ka na, no? Iba na yung katawan mo. Yung parang minsan pag napapagod ka ng gusto, kailangan mo talagang pagbigyan minsan yung sarili mo na ihiga. Kaya pag nakakaramdam din kayo ng pagod sa sarili nyo, ay bigyan nyo ng pahinga yung katawan nyo. Kasi tulad nung nangyari sa atin nakaraan, ay sobrang lala nung sakit na dumapo sa atin, yung virus. Kasi alam niyo naman pagka ikaw ay tatay tapos single dad ka pa, lahat gagawin mo talaga para sa anak mo. Kahit na pagod ka na, kailangan mong pagpursigahan yon para
mabigyan sila ng magandang buhay. Kaya grind lang talaga. At minsan ay pahinga. Tulad ngayon, itong ginagawa natin ay oras naman para sa sarili ko. Kaya ay na, matulog na tayo. Sobrang daldal ko na naman. Kita-kits na lang tayo bukas. Napasarap ng gusto yung tulog natin. Medyo tinanghali tayo ng gising dahil sobrang lamig dito kaninang madaling araw. Papakita ko sa inyo. Nag-moist na yung tent natin dahil sa sobrang lamig dito. Ayun, no? Tignan nyo naman. Basang basa. Isa to sa mga solid na na-experience kong matulog dito sa taas. Kasi ay hindi masyadong malakas yung hangin, walang malakas na ulan, maambon-ambon lang, pero hindi pumapagpag itong tent natin. Tapos malamig na klima. Sobrang lawak talaga ng lupain ni Kuya Frankie. Ang sarap siguro pagka dumating yung time at nagkaroon tayo ng ganito, no? Siguro yung kalahati ng magiging farm natin ay gagawin nating taniman ng mga gulay. Tapos yung kalahati ay pwede nating gawing tambayan, maging spot natin, ano? Mag-camping-camping. Malay natin, walang imposible, di ba? Malay natin dumating yung time na yon. Basta ay magpatuloy lang tayo at makakamit din natin yan. Unti-unti lang. Ang sarap talaga nung tunog ng ilog dito sa gilid natin. Tapos ramdam na ramdam mong nasa nature ka kasi ang kapal ng mga damo dito. Ang sarap sa pakiramdam. Ito yung hindi nakakasawa na ginagawa ko sa tuwing matutulog tayo sa kalikasan. Ay sobrang gaan talaga. Kaya kung mapapansin nyo naman ay talagang ito yung madalas na ginagawa natin. At paulit-ulit tayong pupunta sa kalikasan. Kahit anong lugar man yan ay pipilitin natin na maabot at maipasyal ko kayo para din ma-relax kayo. At gusto ko nga lang pala i-welcome yung mga bago dito sa YouTube channel natin. Maraming salamat sa pagsusubscribe nyo kayo mamin at pagsama nyo sa aking paglalakbay. At maraming salamat din sa mga nagsishare nung video natin, nagla-like at comment. Malaking tulong yan para kayo mamin. Awesome! Ang aliwalas! Buti na lang talaga ay nagpakita na ang haring araw sa atin. Mas ma-enjoy na natin yung ating pag-explore dito sa Alfonso Castañeda. Morning Kuya Frankie. Kamusta ang tulog? Maganda. Maganda naman. And dito ka ba ulit natulog, Kuya? Binantayong pala ulit tayo ni Kuya, eh. Ito yung hammock na ginagamit ni Kuya. Sayang hindi ko nadala yung
hamok ko. Para dito rin tayo pumuesto. Sa susunod ay testingin din natin yon, maghamok gaming tayo tapos tarp lang. Para kahit saan ay pwede tayong matulog. Galing ako dun sa sasakyan natin. Bale, magluluto-lutuan kami nila Kuya Frankie dito. Papatikim daw niya sa atin yung sardinas na lalagyan ng dahon. Dahon ba yun, Kuya? O bulaklak? Ampalaya. Ampalaya. Ayan, ito yung kakainin namin dito sa kubo niya. Mega sardines, saka itong luncheon meat. Paano, Kuya? Iwain ko na rin. Ito madalas ang baon ko eh. Paano ay madaling lutuin. Sa kahit parang hindi mo na siya lutuin, parang pwede mo na siyang kainin agad. So hiwain mo ng maninipis. Kainit lang ang konti. Oo, parang pwede na siya agad na ganun. Tayo naman ang magprito nito. Hayaan natin si Kuya ang magluto ng sardinas. Yaon! Ganda ng lutuan namin dito, no? Sa kahoy. Gusto ko dito yung medyo tostado. Pagka spam o kaya maling, parang mas nagiging mas malasa sa para sa akin. Ikaw, Kuya, okay lang ba sa'yo ganong luto? Okay lang. Okay lang? Sa bukid tayo. Oo. Pag nasa bukid ka, dapat cowboy ka, na Kuya? Anong luto yan, Kuya? Lutong Macau. Lutong Macau. Ano ibig sabihin ng Macau na yun? Lutong bahalang. Lutong bahala. Ano pala yun? Yung Macau ba na words, Kuya? Anong ano yun? Naririnig ko lang dito. Si Kuya kasi ay Igorot ba yun, Kuya? Yung lahi ni Kuya ay Igorot. Lahi ba tawag? Oh. Lahi, oo. Tamo, Igorot saka Tagalog ay magkasundo, di ba? Wala naman sa kung anong lahi yan. Basta ikaw ay mabuting tao, ay pakikisama ka ng lahat. Di ba, Kuya Frankie? Oo. Yan ang totoo. Kailangan matuto kang makisalamuha at makipagkapwa tao sa mga nakakasama mo. Kahit saan ka mapunta, dapat ay matuto kang bumate at maging palangiti para magkaroon ka ng mga kaibigan at kapamilya na kagaya ni Kuya Frankie, di ba? Ah, mega sardines! Baka mamaya ay sponsoran tayo ng mega sardines ay Mega, baka naman. baka naman. Mukhang masarap yan ah. Pakita natin, Kuya. Aba! Anong tawag yun sa luto mo na yan, Kuya? Lutong Macau. Lutong Macau. Ay, matitikman na natin ang lutong Macau ni Kuya Frankie. At syempre, kunin din natin yung prinito natin. Pinaghirapan natin to. Prito to eh. Ayan. Hindi sa tuyo yan. Ito yung mga simpleng pagkain pero masarap na para sa amin. Kasi simpleng tao lang rin talaga kami ni Kuya Frankie. At ito yung gusto daw eh. Kain na. Kuya, tingnan mo rin tong luto ko. Oo. Pinili si Kuya Frankie, ano? Okay. Gay. Palagay ko ay mapaparami ang kain ko nito, Kuya. Mas maganda. Para may lakas. Sa maghapon na... Yan. Kuya, titikman ko na to ha. Okay. Kaya lang medyo may pagkabay dyan kasi ligaw Ligaw. na ampalaya. Sige. Tikman natin. Yung mabait siya. Kuya. Tikman natin yung luto ni Kuya Frankie. Lutong Macau daw. Ligaw na ampalaya pala to. Ano to, Kuya? Meron din tong bunga. Pero parang holin lang ang laki. Ayan. Sarap. Ligaw na ampalaya. Napaso lang hindi lang ako kasi mainit yung kanin pero ang sarap ng lasa. Parang
Asin lang ata nilagay mo dito sa magic sarap, ano kuya? Oo. Yung pait nung neto ay humahalo doon sa parang natural na lasa ng sardinas. Ang sarap. Kain po tayo. Grabe yung hangin dito sa kubo ni Kuya Frankie. Talagang nakakaramdam ako ng antok ngayon. Tapos ay busog na busog pa tayo dahil ang dami nating nakain kanina doon sa niluto ni Kuya Frankie. Ngayon lang ako nakatikim ng ganong ampalayang ligaw na mapait tapos inilagay sa sardinas. Sobrang sarap pala. Sa susunod ay pwede nating lutuin yon dahil pinanood ko kanina kung paano ginawa ni Kuya Frankie yung pagluluto doon sa napakasarap na agahan natin kanina. Let's go! Nagsisimula na ulit mag-spray si Kuya Frankie dito sa mga pananim niya. Pagka talaga ikaw ay nagtanim, talagang darating yung panahon na may aanihin ka na. Para na lang rin sa pakikisama sa mga taong nakakasalamuha natin. Kapag ikaw ay nagtanim ng pakikisama sa kanila at kabutihan, darating yung time na aani ka rin ng mga kabutihan na ibabalik nila sa iyo. Kagaya na lang ng nangyayari sa atin ngayon sa mga bayan na napupuntahan natin, ay talagang marami tayong mga nagiging kapamilya, kaibigan, bata, matanda. Kaya mas mainam talaga na ang tinatanim natin sa mga tao na nasa paligid natin ay kabutihan. Dahil darating talaga yung panahon na lahat yun ay magbubunga. Tayo din yung aani. Doers don't watch, so let's get to it. Let's get it done. Let's step it up a notch. We can do it. We can get it done. And doers don't watch. Maraming salamat sa pagsama sa ating biyahe. Huwag kayong mag-alala at nagsisimula pa lang tayo. Maraming salamat ulit sa suporta at pagmamahal nyo kay Yoma Men. Hanggang sa muli, maglalakbay pa tayo. 'Cause we're doers. 'Cause we're doers. And doers don't watch.